Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang 11 or 11 na matapang na prediction mula sa isang kilalang XRP commentator na si Ginoong Michael or Mikal. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisahan po muna natin sa kung ano po ang XRP ETF at ano po ang papel ng BlackRock. Una po sa listahan ng prediction ay ang posibilidad na magkaroon po ng XRP ETF. Yan, pero ano nga ba ang ETF? Ito po ay isang financial product kung saan ang mga investors ay maaring bumili ng shares na nakabase po sa presyo ng isang cryptocurrency tulad po ng XRP. Ayon po kay Mikal, maraming kumpanya tulad po ng Wisdom 3, Bitwise, Canary Capital at saka 21 shares ang nag-a-apply para dito sa SEC o Securities and Exchange Commission ng US. Dagdag pa rito, may posibilidad na rin na sumali ang BlackRock, isa sa mga pinakamalaking asset management firms sa mundo. Ngunit nitong December 2024, sinabi po ng head ng ETF department ng BlackRock na si Ginoong Jay Jacobs na ang kumpanya ay nakafocus muna kay Bitcoin at saka Ethereum. Yan, mga ETF ng yan, sa kanilang ETF na si Bitcoin at saka Ethereum. Kaya kahit may tsansa, mukhang hindi pa rin ito prioridad ng BlackRock ngayong taon. Ngayon ay ano naman po ang update sa kaso ng Ripple at saka SEC at ang kanilang IPO plans. Yan, sa wakas ay malapit na raw matapos ang napakatagal na legal battle sa pagitan ng Ripple at ng US SEC. Yan, may nagtanong po nito kanina. Ayon sa prediction, maaring ma-dismiss ang kaso o magkaroon po ng settlement ngayong taong 2025. Kung mangyari po ito ay magiging malaking tagumpay ito para kay Ripple dahil mabibigyan po sila ng pagkakataon na mapabilis ang kanilang paglago. Bukod pa rito, inaasahan din na mag-a-announce ang Ripple ng kanilang plano para sa isang IPO o Initial Public Offering. Sa madaling salita, magiging public company na sila na siyang magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa mga investors. Ayan, makakakuha nga ba ang XRP ng mas malaking partnership at saka tax benefits? Ayan, isa pa sa mga exciting na prediction ay ang pagkakaroon po ng Ripple ng Tier 1 US Bank Partnership. Kapag nangyari po ito ay magiging mas integrated sa XRP sa traditional na financial system. Ang ganitong hakbang ay malaking tulong para mapalawak ang paggamit ng XRP lalo na po sa US. Hindi lang ito, inaasahan din na magkakaroon sa XRP ng tax benefits bilang isang American cryptocurrency. Kung matupad po ito, tataas ang tiwala at paggamit kay XRP lalo na sa US market. Sunod ay ano naman po ang papel ni XRP sa mga central banks. Ayan, nabanggit din po ni Ginoong Mikal na maaring mag-announce ang Ripple ng isang malaking project kasama ang isang central bank ngayong taon. Sa kasalukuyan ay nakipagtulungan na ang Ripple sa mahigit 30 or 30 na central banks para sa mga CBDC o Central Bank Digital Currency Projects. Ang ganito pong collaboration ay nagpapakita na seryoso ang Ripple sa pagpapalawak ng kanilang impluwensya sa global financial sector. Ayan, ngayon ay gaano nga ba ka-stable at ka-advance ang XRP ledger? Pagdating naman po sa teknolohiya, inaasahan po ni Ginoong Mikal na mas lalaki ang XRP ledger or XRPL. Yan, ang XRPL ay ang decentralized network kung saan ay nag-ooperate ang XRP. Target na magkaroon po ng mahigit 250 validators at saka 1,000 nodes para mas maging secure at saka scalable ito. Bukod pa rito ay inaasahan po ang paglago ng DeFi
at saka decentralized finance sa XRPL. Kaya posibleng umabot sa 1 billion XRP ang malak sa mga DeFi pools ngayong taon. Ang ganito pong innovation ay malaking tulong para sa mga retail investors na gustong magamit ang kanilang XRP sa iba't ibang paraan. Ngayon ay malalagpasan ba ni XRP si Ethereum? Ayan. Isa po sa pinakamalaking prediction ni Ginoong Mikkel ay ang posibilidad na malagpasan ni XRP ang Ethereum pagdating sa market capitalization. Ibig sabihin ay maaring maging pangalawa si XRP sa pinakamalalaking cryptocurrencies kasunod ni Bitcoin. Bagamat mukhang ambitious po ito, hindi imposibleng mangyari lalo na kung magtutuloy-tuloy ang growth o paglago ni XRP. At ngayon ay ano naman po ang RLUSD at bakit po ito mahalaga? Ang panghuli ay itong si RLUSD kung saan ay ang stablecoin na Ripple. Ayon po kay Ginoong Mikkel, posibleng umabot sa $25 billion ang market cap ng RLUSD. Sa ngayon ay nasa $53 million pa lamang ito. Pero kung tataas ang tiwala ng mga tao, maaaring maging mas malaki ang demand para dito. Kaya, ayan, ulitin lamang po natin ulit yung 11 na matapang na prediction ng isang kilalang XRP commentator na si Ginoong Mikkel. Ayan, ito po ang XRP ETF at ang papel ng BlackRock. Ayan, yan po yung una. Pangalawa ay ang update sa Ripple SEC case at ang kanilang IPO plans. Sunod ay ang malalaking partnership at saka tax benefits ng XRP. Ayan, ang maliban dito ay ang posibleng papel ng XRP sa mga central banks. Ayan, at saka yan yung stable. Yan yung stable at advancement ng XRP ledger. At yan yung posibilidad na malalagpasan ni XRP si Ethereum at ang RLUSD. Yan, maaaring pagsabog ng RLUSD or mabilisang paglago ng RLUSD. At ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor ni XRP. Ayan. Malaking epekto po ang hatid nito para sa atin. At una ay mas magiging accessible po ang XRP sa mga Pinoy traders dahil sa posibleng partnership at saka tax benefits. Pangalawa, kung mapapabuti po ang XRPL technology, mas magiging secure at saka flexible ang paggamit ng XRP kung saan ay mahalaga lalo na para sa mga beginners or nag-uumpisa pa lamang sa crypto. Kung magiging totoo rin ang prediction na malalagpasan ni XRP si Ethereum, tataas po ang halaga ni XRP na maaaring magdala ng malaking kita para sa mga nakabili nito ng maaga. At sa pagpapalago naman ng RLUSD, magkakaroon po tayo ng mas stable na paraan ng pag-i-invest gamit ang XRP ledger. At ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa tingin ko po, ang taong 2025 ay maaring maging turning point para kay XRP. Bagamat ang mga prediction ay hindi po sigurado, ito ay nagpapakita po ng potensyal ng Ripple at si XRP na maging isa sa pinakamalaking players sa cryptocurrency market. Ang mahalaga ay ang maging mapanuri po tayo bilang investors. Mag-research, maglaan po ng oras para unawain ang mga updates at huwag pong mag-invest nang hindi naiintindihan ang risk. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.